Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai ang inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sapagkat minarapat mo na naman kaming magkatipon sa presensya ng inyong anak na si Jesucristo at sa pamamagitan ng tinanggap naming katawan at dugo ng inyong anak na si Jesus. Patuloy nga po kayong maghari sa aming puso, sa aming isip, upang sa pagninilay namin ng mga salita mo ay magkaroon ng kagalakan sa aming buhay. Loobin mo po, O Diyos, na sa mga oras na ito, mangyari po nawa ang nais mo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 51 to 58. Ito po ang ating ebanghelyo ngayong kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 6 verses 51 to 58. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Mga minamahal mong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wow, grabe, no? Grabe. Sabi sa huling verse, sabi nito, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ayan. Ano ba yon? Ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Taas po natin ang ating mga prayer request bago po tayo magpupuan. Mga bag, passport, at kung gusto mong itaas ang katabi mo, buhatin mo. Taas mo kay Lord. Ano? Kasi ako'y naniniwala na kung sino man ang itataas mo rito ay babaguhin ng Panginoon. Amen. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, narito po kami nagkakaisa ng puso at isipan at sa presensya mo, Panginoon, sa iyong banal na presensya na nananahan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Narito po ang aming mga prayer intention na naniniwala po kami sumasampalataya na ito'y tinubun mo na to glorify your name. Tanggapin niyo rin po nawa ang aming mga nakayanan, pagpapasalamat, handog, kaloob, mga ikapo. Gamitin po ito, Panginoon,
mapalaganap ang mabuting balita mo sa buong mundo, O Lord. At ang mga bagay na tinataas namin sa pangalan mo, maging ang mga iniisip namin, mga pangalan ng mga pamilya namin, mga kaibigan, sa mga oras na ito, Panginoon, abutin niyo po nawa sila ng inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ayan. Sige, pwede na tayong maupo sa presensya ng Diyos. Ayan. Pwede na, yung mga choir, ayan, pwede na magsiupo dito. Ayan. Dahil ngayon ay kapistahan ng kapanagpanalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. So, hinggil po dito, ang sabi rito, yung binuwit ko sa inyo kanina, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So yun yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ay yung inaakala ng iba, it is a mere symbol. Akala kasi ng ibang mga denomination, lalo na yung mga protestante, ay symbol lang. Subalit sa ating simbahan, sa doktrina ng ating inang simbahan, ito talaga ay nagiging tunay na katawan, o literal, talagang nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tinatawag nating transubstantiation. Kapag ito ay kinoconsecrate na ng pari. Alam niyo, nung last Wednesday, share kasi kami, every Wednesday, nagkaaral kami with Father Carlos. And then last Wednesday, nag-share kami, pati si Father Carlos nag-share din sa amin. Napag-usapan namin yung maraming mga miracle na about the Eucharist, diba? Kita pa yung iba, kita pa tumitibok-tibok. Alam niyo kung ano yung sabi ni Father Carlos na talagang namangako sa lalim ng kanyang pananampalataya, hinggil sa katawan at dugo ni Kristo. Sabi niya, alam niyo ako hindi masyadong nagpupan sa mga miracle na yun. Sabi niya. Kasi basta, I believe, sabi niya, kapag ka pinoconsecrate ko na ang banal, ang ostya at ang anak, I believe si Kristo niya. Hindi ako masyadong pando sa mga miracle. Basta kinonsecrate ko na yung host, convinced na ako na si Kristo yung hawak-hawak. So that's it. At kaya nga sabi niya, di ba? Iyong katawan at dugo ni Kristo ang ibinigay sa atin ng ating simbahan kahit na saang sulok ng mundo ka man naroon. Kaya tayong abutin. Hindi yung ikaw lang ang pinagpala o tayo lang ang pinagpala kasi tayo lang ang dito sa Israel. Hindi. Hindi. Kahit nasaan, saang dako man ng mundo, kayang abutin ng kabanal-balalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi, kailangan talaga nating mag-convince. Kinakailangan talaga natin tulad niya nung senior ni Father Carlos na yun, na kapag ka kinoconsecrate ko na ang host, sabi niya, naniniwala na talaga ako kasi Kristo yun. Si Kristo talaga yun, sabi niya. Kaya hindi ako masyadong kon sa mga himala kasi yun na, ako na mismo ang may hawak ng himala. Alam ko na, kasi Kristo yun. So, di ba? Yun yung dapat na maging conviction natin. Yun yung dapat maging, kumbaga, yung paniwalaan, pakatatagan natin, at talaga dapat nating panindigan hinggil sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. You don't need to see the miracle because
The miracle is in your front every time that you go to Mass. Nandoon ang katawan at dugo ni Kristo, ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ayan, sapagkat yung humiliya ni Father kanina, nangiti ako. Kasi talagang halos, ewan ko ba, magkakapares kasi halos yan. Ano? May nabanggit siya naman nung bago siya mayari ay yun yung talagang ipinrepair kong topic. Ang topic na ipinrepair ko is pinabagatan natin we become what we eat. Di ba nasabi niya, di ba? What we eat is what we become. Ayan. Taas ang kamay ng may diabetes. Di ba? Di ba? Mahilig sa matamis. Amen. Taas ang kamay ng may mga high blood pressure. Mahilig sa mantika, sa maalat. Lahi na namin. Diba? Lahi na raw nila. So, what we eat is What we become. So, dapat talaga, kung kinakain natin ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, dapat nagiging kapares din natin si Kristo. Dahil kung hindi natin nagiging kapares si Kristo, hindi umiipekto yung kinakain natin. Nako, yung ibig kong sabihin. Di ba? Amen. Because what we eat, we don't become. Nako, so paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Di ba? So, kung ano talaga dapat ang kinakain natin, ganun talaga dapat ang makita sa atin. Kaya nga, what we eat is what we Become. So, una, my dear brothers and sisters, napakadaming pangako sa ating Ebanghelyo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus ay napakalinaw. Sabi rito, ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumabago na sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. Yan ang isang promise. At sabi pa ng ating Panginoon, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at ulimin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Inulit na naman. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Amen. At muli ko siyang bubuhayin sa uling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Na, bakit Brother Paul? Ayan. Palagi namang nagsisimba, palagi namang tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Diba? Pero, bakit hindi pa rin nagpapago si Sister Jessie? Natulala. Buti na lang hindi naging Sister Bo. Diba? Palaging umaaten ng banal na Santa Misa. Ganun pa rin. Nakon. Wala pa rin pagbabago. Hindi pa rin nakikita sa Kanya si Kristo. He didn't become Christ. So, paano yun, Sister Jessie? Kung kinakain mo ang katawan at dugo ni Kristo, bakit hindi nakikita sa iyo si Kristo? Mali yata. Ano?
Gusto niyo po bang ituloy ko? Amen. Di ba? Di ba? Ano yan? Di ba? Di ba Sister Jessie Mali? Di ba? Kung talaga naniniwala tayo na kinakain natin na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia ay tunay na katawan at dugo ni Kristo, dapat nagiging kahawig o kapares tayo, kamangki tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tama o tama? Gusto niyo malaman kung bakit? Yan. Sige. Una, mayroon tayong tinatawag na preparation. Paghahanda bago tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Preparation muna. Kailangan muna tayong maghanda. Ano yung dapat nating paghandaan? Una, we need to approach this sacrament with a right intention. Kinakailangan munang magkaroon ka ng right intention sa iyong isip, sa iyong puso. This means we come thoughtfully, intending to be united with our Lord. Hindi intending to be united with your prayer partner. Makikita ko na naman si Sister Marie na ang ganda-ganda ng ngiti. Kaya uma-attend ng Santa Misa. Makikita ko na naman si Sister Sally na palagi nagdadala ng arroz canto o kaya uma-attend ng Santa Misa. Hindi na ngayon. Hindi. Malayo na yung We need to have the right intention, my dear brothers and sisters, intending what? To be united with the Lord. Ganun ba yung iniisip natin? Kasi kung minsan umaten lang tayo ng manap na Santa Misa kasi routine na kagawian na lang natin. Ano ba? Mayroong obligasyon kasi sasayaw si Sister Edna. Sasayaw si Sister, ano ba yung pangalan mo? Sister Nancy. Babasa si Sister Marie. Di ba? Pinaghahandaan mabuti. Ang nakakalimutan ay yung right intention. Ano ba intention mo kapag ka ikaw ay tatanggap ng banal na Santa Misa? Ang ma-impress ba ang tao? No. Hindi. Dapat ang intention natin is, to be united with the Lord. That's number one preparation. Hindi mo ano-ano ang pinaghahandaan mo. Kaya pag tayo sa harapan, nakalimutan na yung pinaghandaan. Nakon. Kasi, at saka pagkayaroy ng ginawa ng assignment, nakita ba si Kristo sa kanya? Hindi. Hindi nagbago, ganun pa rin. Kasi wrong ang kanyang approach sa pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Amen. Naiintindihan niyo po ba? Amen. Kasi we must develop every time we approach the Holy Eucharist, every time we are making communion. This is not to please others. This is literally become united with the Lord. Amen. Amen. Pangalawa, preparation. Ano yun, Brother Bong? Sabihin nyo. Ano yun, Brother Bong? Ayan. Examine our conscience. Determine if there is any grave sin. Determine if there is any grave sin
we may have committed, for which we must be truly sorry, and which we must confess before coming forward to receive the body and blood of Christ. Mayroon ba tayong mga grave sin na tinatawag? Bago tumanggap sa banal na Eucharistia. Kasi ang venial sin na di ba meron tayong general of absolution from the beginning of the Mass. At pag tinanggap natin ang banal na katawan at dugo ni Kristo, ang number one na nagiging effect noon ay nawawala ang venial sin. Ngunit, hindi ang grave sin, ang mortal sin. So, kailangan bago tayo tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo, mayroon ba tayong mortal sin? Ano ba yung mga mortal sin? Yun yung nakapagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Nawawala sa atin yung tinatawag na state of grace. Nanganon niya, nakapatay, nagsinungaling, nagnakaw. Bakit tahimik kayo? Kaya pala, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon si, ano na yung parang sister? Oo, ikaw? Sister Rosita. Diba? Nakalimutan ko yata lahat ng pangalan mo. Siguro tumatanda na ako. Hindi, ano. Kaya pala, kasi hindi natin sinisiyasat mabuti ang ating katatayuan. Nasa state of grace pa ba tayo? Oo, wala na. Kaya nga, tumanggap man tayo ng katawan at dugo ni Kristo, walang epekto. Walang epekto. Why? Because everything is grace. Wala tayong kayang gawin para sa sarili natin. Ang may kayang gawin lamang ay walang iba kundi ang grasya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. 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 Wala tayong kayang gawin. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. So, pangalawa, di ba? Examine our conscience. Sabi doon, determine if there is any grave sin we may have committed, for which we must be truly sorry, and which we must confess before coming forward to receive Him. And letter C needs its complementary act of thanksgiving after we receive. Di ba? Kaya, kapag kayo ay inimbitahan ko sa birthday ko, okay? Sa dating ng birthday ko, pinakain ko kayo ng masasarap. Di ba? Di ba? Di ba, siyempre naman, nasarapan kayo, magbibigay kayo ng Regalo. hindi naman regalo. Dado na naman matam eh. Compliments muna. Dadating tayo to, napurado ka naman si Sister Marie. Very generous. Very generous talaga yan. Kaya ko sabihin sa inyo yan, very generous Sister Marie. Siyempre, compliment, thanksgiving. Ay, napakasarap naman, brother. Kung nang niluto mo, nabusog kami. Ginagawa ba natin yun sa Panginoon? Nalulugod pa tayo, nagpapasalamat pa tayo, ina-appreciate pa natin yung mga ginagawa niya sa buhay natin. Amen. Ha? Kasi it is an act, a continuous, prolonged every time we receive Him. Kasi kapag hindi ka marunong magpasalamat, wala kang
hindi mo na ulit iimbitahin yun, hindi mo lang kasalanan. Diba? Diba? Kapag pinakalain kayo, di ba nagpapasalamat kayo sa nagpakain sa inyo? Pinapakain kayo ng katawan at dugo ni Kristo, nagpapasalamat pa kayo. Amen. O, diba? Pwede rin yun, sabi ni Madam. Papasalamat din eh. Regalo. Hindi kay Brother Bong. Kay Lord. Diba? At saka, diba? Ano nyo? Every time na mag-i-invite si Brother Pong, masipag kang pumunta. Hindi kasi nga, nasasarapan ka sa minuto ni Brother Pong. So, di ba? So, andoon yung inyong kasabihan. So, this way of thanksgiving, nasasabik ka na dumalo ng banal na Misa. Misa. So, nagkakaintindihan po tayo. Amen. Tatlong bagay ang dapat muna nating paghandaan. Right intention. Pangalawa, examine our conscience. Pangatlo, complementary thanksgiving. Ayan, matuto tayong magpasalamat. Amen. Amen. Kapag isinabuhay natin ang tatlong iyan, dito papasok ngayon yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Amen. Dito ngayon papasok. Sa nga palang papasok yung sinasabi ko sa inyo kanina na what we eat is what we become. We become what we eat. Kasi bakit? Malinis na. Kapag ka kumain ka ng malinis na pagkain, tulad ko ngayon, salamat sa Diyos, sana tuloy-tuloy na to. No, kasi nagbabalik loob na ulit ako. Saan? Sa local. Ang kain ko na lang ngayon ay from 2 o'clock hanggang 6 o'clock. 4 hours na ang aking windows of eating. Ayan, 4 hours na. So, pagka malinis na yung katawan mo, alam nyo ba na lahat at tama ang kinakain mo, tama ang ipinapasok mo sa katawan mo, ang bilis ng paggaling ng mga sakit mo. Amen. Ganon din sa atin. Amen. Sa buhay spiritual, kapag malinis na ang ating isip, ang ating puso, ang ating pagkatao, mangungusap ang grasya ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay. Amen. What we eat is what we Become. Una, receiving the body and blood of Christ, ito ang nangyayari. Unites us directly with the divine life. Yan ang nangyayari. Kapag nagampanan na ayos natin yung preparation, unang-unang nangyayari, it unites us directly with divine life. Ito yung tinatawag na spiritual union with the Trinity sa banal na Santatlo, or what we call spiritual nourishment. Yan ang unang-unang nangyayari. Nagiging makabuluhan yung tinatanggap nating katawan at dugo ni Kristo. Kaya kung may kilala kayo na busog sa katawan at dugo ni Kristo, ngunit hindi man lang nagbabago, hindi iyon preparado. Amen.
sabihin? Amen. He didn't prepare himself. Hindi natin, kung hindi, madadaya mo ang paningin ng ibang tao sa iyo. Pero hindi mo kayang dayain ng Diyos. Bakit? Hindi ka nagbabago eh. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Amen. Amen? Kasi, kung talagang namungusap sa atin ang katawan at dugo ni Kristo, ito kaagad ang mangyayari. It unites us directly with the divine life. Tapos ito pa, and this is spiritual union, listen, cleanses venial sins. Ito yung sinasabi sa inyo. Yan na. Ito po sinasabi ko sa inyo ay hango sa ating catechism of the Catholic Church. This spiritual union cleanses venial sins, protects against grave sins, unites the church community, listen, and serve as literal pledge of future heavenly glory and eternal life. Dito natin ngayon makuunawaan kung ano ba yung sinasabi sa John 15, 1-7. Sabi doon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Amen. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, listen, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. It will only happen if we prepare first ourselves before receiving the body and blood of Christ. Because it unites us directly into the divine. Kaya napaka-importante ng preparation. At pangalawa, ano yun? Ano yun sabihin? Ano yun, Brother Bong? Ngayon, Brother Bong. By receiving the body and blood of Christ, we become the body of Christ. Ito yung sinasabi din ni Father kanina. Tayo ay nagiging katawan ni Kristo mismo. By consuming the body and blood of Christ, we are united intimately with Him. Sabi nga ni Saint Augustine, sabi dito, Jesus does not change into you. Rather, you are transformed into Christ. Yun ang nangyayari. We become Christ. We become the body of Christ. We are transformed into Christ. Tingnan mo yung katabi mo. Si Kristo ka na ba? Nagiging kahawig ka na ba ni Kristo? Amen. Kasi kung hindi pa, hindi siya totoong preparado. Kulang na kulang yung kanyang preparado.
preparation. Hindi tayo po pwedeng maglokohan. Amen. Amen. Hindi tayo pwede. Kasi kung talagang malinis ang kanyang intention, kung talagang malinis ang kanyang puso, babaguhin yan ng Espiritu Santo. Amen. Magbabago yan. Ang grasya ng Diyos, babaguhin yan. Yung sanctifying grace, babaguhin yan. Kaya pag hindi nagbabago yan, yung tao na yan, hindi tama ang preparasyon yan bago tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo. Amen. And finally, sa wakas, finally, ayan, sabi dito, we become the body of Christ by consuming the body. Sabi dito, we are united intimately with Him. Tapos, sabi dito, we are supernaturally transformed to become more like Him. We become a living, breathing extension of His love, grace, and presence in the world. Ginagawa ko ba yun? Sabihin mo, ginagawa ko ba yun? Ginagawa mo ba yun? Ano yun sabi? Amen. Hindi, anong sabi? Amen. You become the extension of love, grace, mercy, charity of Christ to others? O kapag type mo lang, kapag pinagkikinabangan mo lang, kapag kami nag-game ka lang. Di ba? Dahil kung hindi mo ginagawa, we are lacking of the preparation. Finally na talaga ito. Ayan. By receiving the body and blood of Christ, we become the member of the church. We become the member of the body. Bilang ang Panginoong Jesus ay ang ulo, tayo ang iba't ibang parte nito. Alam niyo ba, my dear brothers and sisters, we become what we eat highlights the supernatural reality of the Eucharist and the church mission. In receiving the body and blood of Christ, the faithful are bound more closely to one another. It reinforces the unity of the church, which is the mystical body of Christ. At sabi sa Catechism of the Catholic Church 1396 explains that unity in the mystical body of Christ is the principal fruit of the Eucharist, making the faithful one body. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Katabi. Ikaw ba Ikaw ba ay marunong ay marunong makikisa? makikisa? Anong sagot? Amen. Kasi, kapag ka hindi marunong makisama, hindi marunong makiisa, palaging nakakontra, kulang yun sa preparation. Amen. Hindi tama yung kanyang preparation before receiving the body and blood of Christ. Hindi ka nagiging kamay ni Kristo ng kapayapaan. Hindi ka nagiging kamay ni Kristo ng pagmamahal. Hindi ka nagiging kamay ni Kristo ng pagpapatawad. That's our mission. Amen. It is the mission of the church. It is the mission of Christ. Kaya nga, be prepared. Before receiving
ng grasya ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Yesu Kristo. Amen. Tumayo na kayo, ayaw niyo pang dahil sa iyong katawan at dugo, lupa man ay langit na rin. Salamat po, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal na patuloy mong ibinibigay at iginagawad sa kabila ng aming hindi karapat-dapat sa pagmamahal na yan. Kasi malimit kaming magkasala sa iyo. Kasi malimit kaming magkulang. Malimit kaming magagawa ng hindi maganda sa iyong paningin, maging sa aming kapwa, maging sa aming mga magulang, maging sa aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, ka-prayer partners na gagawa natin na isipan namin ng hindi maganda. Lord, narito po ang aming puso. Pakalinisin niyo po. Igayak niyo po kami, Panginoon, sa tuwing kami tatanggap ng inyong banal na katawan at dugo. Upang nang sa ganon, O Diyos, ay mangusap ang inyong kapangyarihan sa aming buhay na may kakayanan kaming baguhin, na may kakayanan kaming mapagtagumpayin sa lahat ng mga hamon ng buhay, na may kakayanan kaming mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon ng tukso, O Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tumawag sa amin at alam ko po, Panginoon, Ikaw din ang gagabay sa amin hanggang sa makamit namin ang buhay na walang hanggan. Amang makapangyarihan sa lahat, minsan pa sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay, itinataas ko po sa inyong patuloy niyo pong basbasan ang aking mga kapatid dito po sa Friday Cell Group. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang nalalapit nilang anibersaryo. Ikaw po nawa, O Diyos, ang kumatagpo sa bawat isa sa kanila, lalong-lalo na sa lahat ng kanilang mga kakailanganin. Gamitin niyo po ang mga corporate leaders, mga namumuno, at pilitin niyo at gawin niyo pong ang bawat isa ay magkaroon ng contribution, magkaroon ng kailangan nilang kayang gawin, makipag-isa upang nang sa ganun, Panginoon, ay ang kapangyarihan mo lamang ang maganap sa darating na anibersaryo. Amen. Ngayon pa lang inaangkin na po namin lahat ng tatayo sa harapan mo magmula sa banal na Santa Misa, while MC, magte-testimony, magsasayaw, Panginoon, mga lector, commentator, at ganoon na rin sa maghahayag ng mabuting balita. Nasa sa kanila ka, Panginoon. Amen. Gamitin mo sila ayon sa nais mo. Naniniwala po kami, O Diyos, na sa mga oras na ito, saan dako man naroroon ang aking mga kapatid, ay patuloy mo silang inaabot ng inyong kapangyarihan. Maging ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas, patuloy mo nga po silang ingatan, gabayan, pagpalain. At ganoon na rin, Panginoon, ang aming pong mga trabaho, patuloy na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Ang aming mga employer, patuloy na kagalingan sa lahat ng may karamdaman. At patuloy ko rin po dinadalangin, O Diyos, ang pangkalahatang kapayapaan sa buong mundo. Amen. Lalo na po dito sa Israel at Amen. sa ating na lugar. Amang banal, patuloy ko po dinadalangin sila Adam, his whole team and company. Ingatan mo po, Panginoon, nawa ang mga batang ito saan man sila dalhin ng kanilang pagmimisyon. Amen. Lord, lahat sa kanila ay makauwi at matapos ang kanilang military service with honor and dignity at wala na kahit anumang galos. Amen. Naniniwala po kami sumasampalataya, Panginoon, na ngayon pa lang Amen. na namin ang tagumpay. Amen. Sa lahat ng aming napagkasunduan, dalangin ko na ang lahat ay tumanggap ng pagpapalang pisikal, spiritual, at pinansyal. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan naman ng anak
Espiritu Santo. Amen.